Welcome po mga kakuya po, lingkod Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So mayroon po tayong balita mga kakuya. Ayon po sa MCGI, galing po sa dating Iglesia ni Cristo, naging MCGI po mga kakuya. Isang debater po ito mga kakuya, si si Jared Al-Masura po mga kakuya. So kinumpirm po natin mga kakuya na kung totoo ba talaga na nagbalik na siya Katoliko po mga kakuya. Ito yung dati daw siyang Katoliko na interview ni Brother John Ree, na dati pala siyang Katoliko po mga kakuya. So katunayan daw ay siya ay naging pagkatapos ng senior high daw niya ay nakatuka daw siya sa kanyang maging INC, no? So hindi na po natuloy yun at napunta naman siya kay sa MCGI po mga kaya nakipag-debate po siya kay Paul Alima at kay Brother Jando. Pero ang titingnan natin dito mga kakuya, yung nakipag-debate siya kay Paul Alima, dito talaga dahil nga ito si Jared ay mahilig talaga mag showdown po mga kakuya. Dahil sa kanyang showdown talagang kung hindi daw mabasa, sabi niya, talo na si Brother Paul at sinama pang buong CFD, no? Lahat daw na CFD dapat talo na. So pumayag si Brother Paul. Si Brother Paul mga kakuya, hindi po alam, siya po ay talagang isa din yung converted Catholic po mga kakuya. So ngayon, ayon po dito sa kwento po mga kakuya, no, nakipag-showdown siya, dito po ay talagang natalo po talaga si Brother Jared po mga kuya. So panuorin po natin mga kakuya ang video na ito po. Isang short video lang po ito mga kakuya. Ted, kayong mga nanonood, pag di ko nabasa, talo na ako. Ngayon, pag nabasa ko, talo na siya. Tapos ng diskusyon. Okay, sige, basahin mo. Ako muna magbasa. Ako muna magbasa. Moderator ang magbasa. According sa rule, ang moderator magbasa. Anong talata yun? Nababasa to? Okay. Babasahin mo! Siya naman, magbasa. O ngayon, According sa rule. ito moderator ha. Ito. Yun, babasahin ko muna. Sige. Pagkatapos, sagutin mo. Sige. Ang ipinanganak ni ni Maria, ay ang katawang tao lang ni Kristo. Anong versikulo yun? Sige, babasahin Sabi ko. mo, meron. So, babasahin. Mr. Moderator, according sa ating rules, ang moderator ang magbasa. Sige. Sige, moderator. Basahin mo, Mr. Moderator. Anong So, version? I'll repeat the question. I'll repeat the question. Pag hindi nabasa, moderator, talo na ako, tapos na. Pag nabasa ko naman, talo na siya at lahat ng CFD, talo na. Ako man ang magbabasa. Ang tanong, balikan ko. Talo ka ha? Repeat. Ang Sige. ipinanganak ni Maria ay ang katawang tao lang ni Kristo. Oh, sige, babasahin ko. Ako ang Basahin mo. magbasa. Babasahin. Mr. Moderator. Uno, 20. Moderator, basahin nyo, lakasan nyo, moderator. Ayan ha. Pag hindi nabasa, talo na ako. Verse 23. Oh, yan, nandiyan. Narito ang dalagay magdadalang tao. Oh, tao! Wala naman sinabing Diyos. Wait. Talo ka na. Tapos na diskusyon, mga kapatid. Wait. Ano? Tapos na. Wala, hindi pa natapos yung pagbasa. Oh, moderator, sige lang, mga kapatid. Huwag kang magsabaw-sabaw. Narito. Pakinggan mo maigi. Narito ang dalagay magdadalang tao. Ayun. At manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay suma sa atin ang Diyos. Tama. Moderator. Sagit lang. Mr. Moderator. Sabihin nyo muna ito. Diyos yun ha, na pinanganak. Suma sa atin, ang Emmanuel yun. Diyos yun. Moderator's time. Kung totoo ba ang kanyang sagot, dito sa tanong, mirong lang. Wala namang sinabi, letra por letra. No. Bago inilista ito. Ang akala ko babasahin sa tapos na diskusyon, mga kapatid. Talo na. You have to Talo na siya, mga kapatid. Tinanggap na Mr. Moderator na basahin niya ito. Kaya sinulat Wala nga. ka namang sinabing letra por letra eh. Sinabi. Wala ka sinabing Ngayon letra ang por babasahin letra. mo. Kay moderator's time. Ikaw na moderator mag-roll. Brother, sabi mo, sasagutin mo ang kanyang tanong. Sinagot ko, So, moderator. ganito ang kanyang tanong. Yung salitang lang, hindi ko nababasa sa tekstong ibinigay mo sa akin. Moderator. Walang lang. Moderator, Yung, ang usapan, wala namang letra por letra dyan eh. Dahil Hindi. ginagaya ko yung Sinabi style. niya, Moderator's time. Sige. Hindi. You have to Nabasa. defend the question. The question is very literal. Mirong nakalagay na lang. Yung nababasa natin, walang lang. So, sa moderator's time, Mr. hindi Moderator, talagang Mr. nasagot ang tanong. Mr. Moderator, for clarification lang. Sabi niya, babasahin niya ito, kung mabasa niya, talo na ako.
admit ko. Ngayon, Mr. Moderator, for clarification, nabasa ba niya yung challenge niya o hindi? Nabasa. Moderator's time. Hindi nababasa lahat. Hindi nababasa ang lang. Wala. Dahil hindi nababasa, Brad Jared, sabi mo, talo ka! Ibig sabihin, tanggapin mo ba na talo ka sa debate ito? Kasi ko- nanghamon ka, Ito. nababasahin mo. Ngayon, ko hindi mo nabasa. tatanggapin. Dahil ang hanap niya, letra por letra, unang-una, yung pinagpirmahanan, ang ipinanganak ni Maria ay ang katawang tao lang ni Kristo. Wala Diyos namang ang kanyang nilagay nabasa dito. na letra por letra. O, ano ang sabi Moderator, dito? sorry. Diyos. Talo ka. Moderator's time. Talo ka. Moderator's time. Moderator, kayo Okay. kayo magdesisyon. Ako moderator. magdesisyon. Balikan ko. Balikan ko ha. Ito. Ang sabi ng tanong, meron lang. Yung sabi mo, sasagutin mo. So ang tanong ay meron lang. Pag binasa ko yung teksto, wala namang lang. So in other word, the question is not completely answered. The question is not completely answered. So, talo na? Mga kakuya, so nagbabalik po yung lingkod, no? So kinukonfirm po natin mga kakuya, ayon po sa Krusada Balita, no? Good news, sikat nga debater sa MCGI magkatoliko na. So ito i-confirm po natin mga kakuya, no? So isalin lang natin sa Tagalog, no? So lumipat na daw siya sa Romanong Katoliko na simbahan na tinayo daw ng ating Panginoon Kristo, no? So na isang banggiitan daw, isang talagang sikat na debater sa MCGI nga si Bro Jared Al-Masura, no? So kini base sa konfirmasyon ni Bro Amik, no? Si Bro Amik pumakoy isang 70 Adventist. Bago lang po din siya na convert dahil din nga sabi ko nga sa inyo mga kuya, dahil din sa mga CFD. Kaya talaga ipagdasal natin mga CFD na talaga ito ay talagang malaking influensya ito sa lahat ng mga taong naligaw po ng landas po mga kakuya, no? Si Brother Imik, no, talagang siya ay inaalala yun sa time na yun na nakipag-debate, no, pumunta pa ng Bohol, no, si Brother Jared po mga kakuya. So kaso siya doon at talagang piling kapamilya at pinatira sa mga apartment ng mga ka-CFD doon, no? So pinakain, talagang inaalagaan po mga kakuya. Ganun talaga doon siya na-inspired, no? Hindi niya ni-speak ni Brother Jared na ganun pala ang maging kahat na nang doon po mga kakuya, naging welcome po siya doon. Para bang feeling niya welcome talaga siya sa Bohol po mga kakuya, no? So ayon dito ni Bro Amik, no, Taglinaw, usab converted na Katolik, no, gikan sa si 70 Adventist, no? Si Brother Amik ay galing sa 70 Adventist, no? So sa story, no, sa kaysay ni Bro Amik na tumawag daw sa kanya si Brother Jared, no? Nagdeklara na mubalik na sa Katoliko, Roman Catholic Church founded by Jesus Christ, no? So si Jared almost usa ka debater, no? Talagang isang debater ito sa MCGI po mga kakuya na talagang talagang ito ay masigasig talaga mga kakuya. Kung alam niyo ang mga video ni Brother Jared, talagang siya, porsigidos talaga siya. Laging may nag-aapoy sa kanyang puso po mga kakuya. Yung nakaharap niya mga CFD, doon na po mga kakuya, no? Doon na nag-umpisa na talagang na-inspired siya po mga kakuya, no? So ang topic natin for today po talaga mga kakuya, no, ang sabi ng Biblia tungkol sa mga taong nagbalik loob na sa tunay na iglesia. Ito yung mga taong naligaw po ng landas po mga kakuya, no? Sa Lucas, no, ito mababasa natin sa Lucas 15 verse 7. Ito po ang ating mababasa. Sinasabi ko sa inyo, magkaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisi, no, kaysa sa siyam na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi, no? Ito'y nagpapakita ng kagalakan sa pagbalik loob ng isang tao po mga. Kaya nga yan ang mga misyon sa mga lahat ng CFD mga kakuya, na ipahayag ang doktrina ng ating inang simbahan. Ikalawa, Santiago 5 verse 19 hanggang 20. Mga kapatid, kung may nalilihis sa inyo sa katotohanan at may magpapanumbalik sa kanya, alamin ninyo na ang sinumang magpanumbalik sa isang makasalanan mula sa pagkakaligaw ng kanyang landas ay
magliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at magtatakip ng maraming kasalanan. So therefore po mga kakuya, ayon po Santiago 5 verse 19 hanggang 20 po mga kakuya, no, pinapakita nito na ang kahalagahan ng pagtutuwid ng at pagbabalik sa tamang pananampalataya po mga kakuya, no. So napakaganda, no. So pangatlo, sa 1 Juan 1 verse 9, ito po ang ating mababasa. Kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan na siya ay tapat at banal upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan, nagpapakita ito na ang Diyos ay laging handang magpatawad sa mga nagsisi at bumabalik sa Kanya. No? So katuruang Katoliko, ang pagbabalik loob ng simbahan ay tinanggap ng may pagbubunyi at kagalakan na nakikita rin sa sakramento ng kumpisal at pagkakasundo po mga kakuya. So therefore talagang napakaganda ang aral ng ating inang iglesia po mga kakuya, patungkol po dito sa mga taong naligaw po talaga ng landas at naligaw sa maling pananampalataya. Ano bang mga sabi ng mga ating mga church father po mga kakuya patungkol to sa mga taong naligaw po ng landas po mga kakuya? Ayon dito sa una ang mga church fathers ay may mahalagang sinula tungkol sa mga pagbabalik loob sa simbahan, lalo na sa mga konteksto ng mga tumatalikod sa pananampalataya. Ito ay tinatawag ng mga lapsi at muling nagnanais bumalik. Narito ang mga ilang mahalagang pananaw ng mga church father po natin mga kakuya. Si San Cipriano ng Carthage, no, sa kanyang akdang De Lapsis tungkol sa mga bumagsak o tumalikod, binigyan diin niya na ang pangangailangan ng pagsisisi para sa mga nag-apostasiya tumalikod, no, ibig sabihin tumalikod sa pananampalataya, ngunit binigyang diin din niya ang awa at kapatawaran ayon sa kanya. Una, ang simbahan ay isang mahabaging ina na handang tanggapin ang mga nagsisising anak. Ikalawa, ipinahayag niya na ang pagbabalik loob ay dapat may kasamang tunay na pagsisisi at pagpakumbaba. So therefore dito mga kakuya, may kumbaba ang loob talaga kung handa tayong magsisi, no? Ikalawa, si San Agustin ng Hipona, anong sabi niya po mga kakuya, kilala sa kanyang sariling kwento ng pagbabalik loob. Sinabi niya sa Confession, no, una, huli na kita minahal, no, ayon dito, huli na kita minahal o kagandahan, napakatanda at napakabago, ngunit tinanggap mo ako. So ayon po yan sa kanyang masulat mga ikalawa, pinahahalagahan niya ang habag ng Diyos at ang pagbabalik loob bilang isang biyaya. Itinuro niya na walang kasalanang hindi mapapatawad kung ang pagsisisi ay taos puso po mga kakuya, no? So napakaganda ang kanyang sinabi. Ikatlo, si San Ambrosio ng Milan, sa kanyang mga sulatin na itinuturo niya na ang simbahan ay laging bukas para sa mga makasalanan na nagnanais bumalik. Sinabi niya, ang simbahan ay hindi tinatanggihan ang mga nagsisisi, ngunit inihiling ang kanilang tunay na pagbabalik loob. So hindi lang kuro-kurot, lang taos puso 100% na tayo ay magsisi talaga mga kakuya. Ang pang-apat, si San Basilio ng Caesarea, no, tinutukoy niya ang proseso ng penitensya para sa mga nagkasala at ang kahalagahan ng paglalakbay tungo sa espiritual na pagbabalik ayon sa kanya, no? So ayon sa kanya, ang mga bumabalik sa pananampalataya ay dapat tahakin ang landas ng pagsisisi at pagbabago po mga kakuya. So ang mga church fathers natin ay nagkaisa sa pagtuturo na ang pagbabalik loob sa simbahan ay dapat na manggaling sa taus-pusong pagsisisi, pananampalataya at pagpakumbaba po mga kakuya. Ang simbahan bilang ina ng mananampalataya ay laging handang tumanggap ng mga nagsisising magbabalik loob po mga kakuya, no? So therefore po mga kakuya, na talaga napakaganda, no? So ipanalangin natin si Jared po mga kakuya, no? So hindi na siya po binyagan po mga kakuya na bilang Katoliko. Bakit? Dahil ay siya po ay binyagang Kristiyano na noon, dahil isang binyagan lang po talaga po mga kakuya. So bininyagan na siya dun sa MCGI po mga kakuya, siya ay binyagan daw doon. So ang gagawin na lamang ay ikumpisa lahat ang kanyang pagkawalang alam. Ayon po sa talagang delikado din talaga, malaking kasalanan din talaga po mga kakuya. Ayon po sa Oseas 4 verse 6, my people are destroyed for lack of knowledge. So delikado din talaga pag walang background. So therefore dito, ang ayon sa interview, ang mga magulang daw talaga ni Jared talaga unactive bilang Catholic daw. Ang pamilya ni Jared po mga kakuya, unactive
is a Catholic. So yan ang mahirap talaga mga kakuya kapag wala tayong hindi tayo active sa bilang Katoliko, hindi tayo nag-aaral ng katikism, hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Yan talaga ang mangyayari mga kakuya. Ang ating mga anak ay talagang maliligaw talaga. Lalo na po kapag nakakita sila mga pastor na umaakay po sa kanila po mga kakuya. So ang ilang intention na wala sa mga magulang, bagkus sumama sila sa mga pastor hanggang sa na-impluensyahan po mga kakuya. So si Jared po mga kakuya, isang talaga itong ngayon na naging proseso na, so nagbukas loob na po, nag-desire na po siya po mga kakuya, ito yung desire na pagbabalik loob niya sa inang simbahan daw. So kino-confirm natin na sana, no, sana. So sa kanyang interview ni brother kay sa punto por punto na nandun sa ating interview, so ni Brother John Ray, talagang nandoon na yung desire na magbalik loob po mga kuya. So ipanalangin natin mga kakuya si Jared Almasura, no? So sa kanyang pagbabalik loob sa ating inang simbahan. So God bless. Maraming salamat po mga kakuya. Ingat po tayo palagi.